thrive, there was still one wish to be fulfilled. When Romel Padilla got out of prison, he wanted to make up for lost time. Yung una kong inilagay sa sarili ko, kailangan makabawi ako dun sa mga anak ko. Kasi ang laking oras yung hindi ko na ibigay sa kanila. Yun ang pakiusap ko. Sana intindihin niyo si Papa at turuan niyo ako maging ama din. He knew that to be a good father, he had to help his children be close to one another. Si Papa po talaga, gumagawa siya ng paraan para magkita-kita na kami maging kakapatid. Sabi ni Papa, Rona, kitaan niyo na nga yung kapatid niyo si Daniel. Hindi na kayo nagkikita-kita, baka pag nagkita ka, nakatandaan na kayo. Dumalaw po si Daniel, kasama po si Carla sa Fairview. Nakatira pa po kay Tito Robin. Doon na po kami nakita nung kabataan ko po. So, nagkita po kami ulit nung malalaki na po kami. Last year po ito. It was a message on Facebook that opened the doors for a reunion. Si Rowana po, yung kapatid ng babae, nag-contact po sila sa Facebook. Nagkita po, hindi na ba tayo magkita utol. Tapos, sinundo ko po siya sa Greenwich na pinaalam ko na pwede ko bang iuwi si Daniel sa bahay. Sinupresa ko pa nga po yung nanay ko. Daniel describes the excitement he felt on that first meeting. Nandun si Kuya Rapraf at Ate Rowana at si Kevin. Si Kevin, anak ni Tito Royet, pinsan namin. Nagulat ako, napakaputing mga tao. Kapatid mo ba ito? Tigat nawala na yung awkwardness. Sabi ko, grabe magkakagaya kami ng mga ito. Pare-pare kami ng pinag-uusapan mga trip. Hindi ko alam na yung isa taong kapatid. Si Kuya RG. Oh my gosh, another reason. Hindi na naman, awkwardness na ano. Pagdating ko dun, no, pagkabukas, bro, may surprise kami sa'yo. Sabi kaya, tapos hindi lang ako sa pinag-iinitay. Sabi, bro, si DJ nga pala kapatid natin. Sabi niya, so bro, kaya kapatid. Kumanang ko. Na magkasama-sama na. Things came full circle for Daniel. Though he didn't admit it at first, he was searching for himself. Just like any other team. The Padilla clan bonded even more when Robin Padilla Productions set the wheels in motion for an action movie in 2012. Shooting rough scenes with his family in the plains of Nueva Ecija is something Daniel really enjoyed. Hindi ka pala nire-respeto ng mga tao mo. Paano mo sila hawakan? An action movie. Ito nangyayari sa totoo. Pero intense. Grabe. Babalik natin ulit ang aso. Kunyari, premier na yun. Ang astig yun, mga lahat kami naglalakad na kapang-uniforme ng army. Sa atang tao, siyempre, mapulak. O, yung isang araw po, nag-action po kami, bakbakan. Di sigaw kami. Tapos nung kinagabihan, tuloy-tuloy pa rin energy namin. Nag-knife fighting kami ni Uto. Kaya po kung napanood yung episode niya sa Princess and Dine na may suwet siya, dahil po sa akin nun. Natagak ko po siya ng sumobra po kami sa action. Pero po. Fortune keeps smiling on Daniel. He successfully launched his debut album, but he wishes to get gigs and land an album for his band. Gusto ko din, pero gusto ko ipasok sa showbiz, pero ayoko maging mukhang frontman. Gusto ko, pag nagbanda na kami sa showbiz, kapatid ko nasa panagdar siya ang singer. Daniel is everywhere, firmly entrenched in the world of celebrity. Hi guys, you're watching Pop Mix with Sunny B. The industry has weighed in on Daniel Padilla. Is he so famous because he's a Padilla? Or is it because he's really cool? Nakakatawa din, hindi ko nararamdaman na sila tayo. At alam, pag sinasabi ng mga tao, super star ka na. Pag iniisip ko eh. Hindi ko lang in-expect kasi kung yung bilis ng pagdagsa ng fans. I think it's because of the social network na rin. Malaking bagay yung pagiging artista, both parents. Dahil, ang swerte nga niya, ang dami niyang nakukuhang tips. Hindi kasi ako naniniwala na mamana ang pag-arte. Yung pangalan yung pinamana na nasa showbiz, Padilla. No? Pero yung talento niya, kanya yun. And now, Daniel has made more friends in the industry as well. As a friend, masasabi ko na he's generous. Yeah, sometimes makulit, pero maganda yung pagkakulit niya. He's really fun to be with. Then I think yung pinaka-strength niya, yung masaya siyang kasama. Wala, barkada kami yan, Amin yung kuya niya, naging best friend ko dati sa elementary, so medyo good vibes din kami. But there are things that keep him grounded.
kaibigan, family. Kaya lang naman may lumalaki yung mga ulo. Dahil sa mga nakakasama din nila. Dahil ang pinag-uusapan niyo puro, oo, pare mo naman, grabe mga sigawan. Diyan nagkakaano sisimula ng paglaki ng ulo. Eh pag mga kasama, pinag-uusapan niyo pa rin, diyan yung tumambay kami ng ano, hindi mo na isip trabaho mo eh. Tapos mga magulang mo pa, lagi din pahay ng pahay. O walang lalaki ang ulo. Yan, alagaan mo reputasyon mo, tapos matulog yung disiplina pa. Kung lalaki mo kasi hindi po yung maganda sa mga dito. Saan yung mga bagay na dapat kang gawin, hindi dapat gawin. Jay, cheaters people ka gawin. Ito naman. Both his parents, who have weathered the ups and downs of show business, know the value of staying home. Number one dyan is marunong kang makisama. Laging papakisamahan mo, lalo na yung mga nasa mabababa. Dahil kung ano kang mangyayari, yan ang nasa likod mo. Pinag-uusapan natin parati ng mga kuya mo. Sino man sa inyo yung makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Laging ang pagpakumbaba at ang pagpasalamat sa mga Panginoon Diyos at sa mga taong sumusuporta sa inyo. Danielle Star keeps soaring high, but his feet are firmly on the ground. At sa lahat mo ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Pasensya na po, hindi ko nakapag-Twitter at hindi ko nakapagpasalamat ng madalas. Pero lagi po akong thankful dahil nandun po kayo para sa akin. Sa lahat ng kaibigan ko sa interview na ginawa ng brother, partner pa rin. At saka sa mga kapatid ko, maraming salamat. Kay JC, Rap, RJ, Juan, Maggie, Carmela. Maraming salamat. Red, Diyos lang. I love you. Sa mga magulang, maraming salamat po. Sa buong pamilya ko, Erika. At ikaw po ba naman sa pamilya niya? Hello po. Invite po ako.